Actually, ang gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangan i-demanda pa. Lumalayo eh. Kasi katulad sabi niya na he will charge me with treason. Sabi ko wala namang treason sa batas during peacetime. Sabi niya, I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangan i-demanda pa. he wants to be the complainant, judge, the complainant, prosecutor, and judge rolled into one. So how can you have a intelligent debate with somebody like this, no? Sino ngayon ang kumikilos na parang mas mataas pa sa Korte Suprema? Kung para kay Senador Marcoleta, sapat na ang simpleng pagbigkas sa salitang guilty laban kay Carpio, kahit walang demanda, kahit walang paglilitis. Ang tanong dito, handa ba siya tanggapin ang parehong pamantayan para sa kanyang sarili? Meron siyang kaso. Papayag kaya bilang abogado at mamabata si Senador Rodante Marcoleta na sabihin, hindi na lang natin idaan sa korte tulad sa kanyang ginawa. Hindi na kailangan ng ebidensya. Basta lamang, edeklara ng ito tulad sa kanyang ginawa. Actually, ang gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Tapos, iyon na ang hatol. Payag siya? Nagulat talaga ang karamihan. Ano na bang nangyari kay Senador Rodante Marcoleta? Abogado? Pagkatapos, mambabatas pa? And then, bigla lang nag-U-turn. Hindi daw ituloy yung banta niya na sampahan ng kasong treason. Nauna nating tinatalakayan. Natural absent ang mga elemento ng treason, di ba? Kung sinabi ni Carpio na every first year law student alam na hindi mo pwedeng kasuhan ng treason ang isang kapwa mo Pilipino without in times of peacetime, kapag walang digmaan, hindi mo pwede siyang kasuhan ng treason. Kundi sapat na umano. Ano? Yung kaniyang declaration na guilty si Carpio. I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangan i-demanda pa. Tama ba yun? Hindi pwede na guilty by declaration lang. Dapat masunod ang batas, lalo na abogado siya, mambabatas pa. Sa kanyang biglang pag-U-turn, sa kanyang banta sa kasong treason laban kay retired Associate Justice Supreme Court Antonio Carpio. Sinasabing, sapat na daw umano yung pahayag niya at sariling deklarasyon sa media, sa TV ng INC, na guilty si Carpio. Malinaw na may problema talaga ito. Problema sa lohika, problema sa proseso. Bakit? Kung ganyan ang prinsipyo, mga kapatid, na sapat na ang pagsabing guilty ang isang tao, pero hindi dumaan sa proseso sa korte. Ibalik natin kay Senador Rodante Marcoleta. Di mo ba may nag-akusa sa kanya kaugnay sa kasinungalingan sa Statement of Contributions and Expenditures, yung SOSE? Payag ba siya na sabihin guilty agad siya kahit walang investigasyon, kahit walang desisyon sa korte? Payag ba siya? Siyempre, hindi, di ba? Tatalakayin natin ito, mga kapatid. Kumusta? Welcome sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating live streaming at sa mga bago pa lang na nagsubaybay, inanyayahan natin huwag kalimutang pindutin ang
like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Magsagawa tayo ng reaction video nitong mambabatas na abogado at naunang sinabi niya lahat daw umano bilang kaanib sa INC, lahat daw umano na mga ginagawa ay dapat ipaalam saan? Sa kanilang tagapangasiwa. Unang-una, kailangan malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay mo sa iyong malawak na program na ako'y membro ng Iglesia ni Cristo. Ay binigyan ng permiso para tumakbo sapagkat yun ay doktrina sa Iglesia ni Cristo. Kinakailangan lahat ng gagawin mo ay ipagpapaalam mo sa pamamahala ng Iglesia. Kaya kung ang batayan ay doktrina ng Iglesia ni Cristo na lahat ng mga miyembro, lalo na yung may mataas na katungkulan, dapat daw ipaalam o magpasakop sa patnubay ng taga-pamahala sa pangkalahatang tagapangasiwa. Yung mga hakbang, hilingin daw yung pahintulot. Kaya ang tanong, yung pagdeklara ni Marcoleta na guilty sa treason si retired Associate Justice Antonio Carpio, personal ba niya yung opinion o may kinalaman yung INC ni Felix Manalo? Di lang yun. Naghamon siyang debate. Kaya nag-offer ang Integrated Bar of the Philippines na sila ang mag-sponsor sa debate. At tinanggap yan ni retired Associate Justice Antonio Carpio. Ang tanong, dahil alam naman natin sa loob ng disiplina umano ng iglesia, ang mga pagkilos dapat merong pahintulot. Si Marcoleta mismo ang nagsabi niyan. At kailangan ipaalam sa kanilang tagapangasiwa. Ang tanong, yun bang paghamon niya ng debate, may basbas ba yun sa INC? O yan lang ay sa kaniyang sarili? Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon, ating inanyiyahan kung saan man kayo nakabase, i-comment ninyo kung saang lugar sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at lalo na sa mga OFWs sa iba't ibang bansa sa ating mundo. Paki-comment para alam natin kung saan napaabot ang pagtalakay natin ngayon. So, welcome sa lahat nating mga kapatid at tatalakayin natin ito, mga mahal na kapatid. Grabe talagang na tinawag pa si isang miyembro ng INC yung tinig ng karunungan daw. May tinig talaga. Traidor daw si Carpio. Kaya, maliwanag si Carpio, traidor. Hindi lang sa sambayan ng Pilipino, hindi lang sa bansang Pilipinas, pati na yung nasa saligang batas, sinasalaula ni Carpio. Yun ay kaanib din sa Iglesia ni Cristo na vlogger. Mabigat ito na paratang, di ba? Very libelous ito. Traidor daw si Carpio. Paano nagiging traidor si retired Associate Justice Supreme Court Antonio Carpio kung siya ang tumutulong sa napanalo mismo ang kaso laban sa China, di ba? So kung ang pahayag mismo nitong tinig ng karunungan na si Antonio Carpio ay traidor umano sa bansa. Ngunit paano nagiging traidor ang isang taong naging pangunahing tagapagtanggol ng soberanya sa ating bansa at tumutulong sa
pagpanalo sa legal na laban kontra China. Di ba? Sino ang maituring na traidor? Yung nagsabing, See? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, i-give up natin yung KIG. Then, na sinasabi ko, Ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. See? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, pagkatapos kinalaunan, biglang kumambyo. sabi ko, Ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Daw umano niya sinabi. Ano ba nangyari kay Senador Rodante Marcolita? So ang tanong ngayon mga kapatid, hindi kung sino ang maingay sa media, kundi sino ang may konkreto talagang ambag sa pagtatanggol sa soberenya. So, kung ang isang tao ay pagtaguyod sa arbitration case laban sa tinatawag na mas makapangyarihang bansa, maituring ba yan na traidor? So, sa pagkakataong ito, ating isa-isahin, pakinggan muna natin ang pahayag ni Tinig ng Karunungan, isang kaanib sa INC, at mag-react tayo dito bago tayo papasok sa punto por punto. Ginawa pong pananraidor ni former Ayan, paulit-ulit talaga. Ginawang traidor umano. Oh, bakit? Associate Justice Antonio Carpio sa ating bansa. Sa sentidong pinabayaan niya, isinuko niya yung territorial sea na nooy sa atin kapalit ng exclusive economic zone. Pinaliwanag ko na po sa inyo mga kababayan kung ano po yung pinagkaiba ng territorial sea. O yan, tinatalakay na din natin yan mga kapatid. Pero, na ano ba yung territorial and exclusive economic zone, di ba? Natalakay na natin yan. At pakinggan natin si Tinig ng Karunungan. May paliwanag siya kaugnay dito. At ng exclusive economic zone. At sa sentidong teritoryo, ang pinakamahalaga po talaga para sa atin ay yung sa atin mismo. Yung tayo mismo, yung nagmamay-ari. Yung bansang Pilipinas mismo, yung may fully control. At yun po, yung bahaging iyon ng karagatan na kung Maraming salamat mo sa suporta ni Lina Ronimo. Maraming salamat. Okay, tuloy natin. saan meron tayong kabuuang control, yun po yung territorial sea. Talagang atin po iyon. Oh, wala tayong tutol diyan, no? Kung ang pag-uusapan yung territorial and exclusive economic zone. Ang problema lang sa propaganda nila, tinawag itong si Associate Justice Antonio Carpio na traidor daw. Wala namang inilatag kung sa paanong paraan nagiging traidor. Akusasyon lang. Walang problema tayo sa binanggit na territorial sea at exclusive economic zone. Dahil ang territorial sea, alam naman talaga na hanggang 12 nautical miles mula sa baseline sa isang bansa. So, dito, buong soberenya ng estado ang umiiral, parang lupa. Samantalang yung exclusive economic zone hanggang 200 nautical miles, dito may sovereign rights ang bansa para sa mga resources tulad sa isda, langis, gas. Wala tayong problema diyan. Pero ang problema ay tinatawag na traidor. Yun ang kanilang propaganda. Si Marcolita ang nagsabing ibigay na lang ang KIG pagkatapos nag-U-turn siya na hindi naman mabura ang video, hindi daw umano niya sinabi yon. At pagkatapos, si Carpio ang tinawag na traidor. Ano ba yan? Diba? Mga kapwa INC ito. Ano ba ang papel ni
Carpio kaugnay dito. Si retired Associate Justice Antonio Carpio, mga kapatid, isa sa mga tagapagsulong ng legal na posisyon sa Pilipinas sa arbitral case laban sa China. Noong taong 2013, nagsampa ang Pilipinas ng kaso laban sa China. Ilalim pa yon kay dating Presidente Benigno Aquino III. At naging resulta noong 2016 sa Philippines versus China. 2016 Arbitral Award. So mahalagang punto, mga kapatid, sa desisyon. Walang legal basihan ang 9-dash line claim ng China. Kinikilala ang 200 nautical miles sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Walang desisyon na nagsasabing isinuko ng Pilipinas ang 12 nautical mile territorial sea ng alinmang isla sa atin. Walang dokumentong ganyan. So, kung may isinusukong territorial sea, ang tanong dito, mga kapatid, asan ang basihan? Asan ang ebidensya? Di ba? Ang desisyon ng arbitral tribunal, mga kapatid, ay hindi nagbabawas ng territorial sea sa Pilipinas. Hindi nagpapalit ng soberenya ng isla. Nagkatuon ito sa maritime entitlements at validity ng 9-dash line. So, kung may sinasabi itong propaganda ni Tinig ng Karunungan na isinuko daw ni Carpio, dapat ipakita anong ebidensya at anong eksaktong isla na isinuko. Kung sinasabing yung KIG, Kalayaan Island Group, anong ebidensya na isinuko yon? Anong dokumento? Anong probisyon ng UNCLOS na nagsasabing isinuko ito sa panahon nila ni Carpio? Kung maalala ninyo, during the time ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, o si dating senador, sinabi niyang isinuko Trillanes. Bininta daw umano ni Trillanes. Yun din ang propaganda. So hanggang ngayon, walang probisyon sa 2016 na ruling na nagsasabing isinuko ng Pilipinas ang territorial sea nito. Wala. Okay. Tuloy natin. Pinabayaan daw umano ni Carpio. Nasa ilalim po yun ng soberanya ng ating bansa. Samantalang, yung exclusive economic zone, yan po ay para lamang sa mga produkto, sa mga isda, sa mga oil at sa iba't ibang minerals na maaaring Wala tayong tutol diyan. Sa propaganda lang tayo. Tutol nila, grabe propaganda nila. tagpuan doon sa exclusive economic zone. Pero, hindi po atin o hindi natin masasabing teritoryo iyon. Kaya sa usaping ito, mas mahalaga po talaga yung territorial sea. At yan po yung isinuko o pinabayaan ni Associate Justice Carpio. Hindi sapat na sabing isinuko na wala namang ebidensya. Di ba? Anong ebidensya na isinuko? Di pwede na sa pamamagitan lang ng social media sabihing isinuko, gano'n na. Ang akusasyon na pinabayaan ni Retired Associate Justice Supreme Court Antonio Carpio, mga kapatid, ang territorial sea, walang malinaw na legal na batayan at hindi tugma talaga ito sa kanyang aktual na mga posisyon at pahayag sa usapin ng West Philippine Sea, di ba? Una, kailangang linawin kung ano ang ibig sabihin, tinatalakay naman yan, sa territorial at sa exclusive economic zone, di ba? At ano ang desisyon? At ano ang pahayag kaugnay sa United Nations Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS.
So ayon sa UNCLOS, yung territorial sea ay hanggang, ulitin natin, 12 nautical miles mula sa baseline sa isang bansa. So sa loob ng 12 nautical miles, buo ang sovereignty ng coastal state. Parang bahagi rin ito sa tinatawag na mainland territory. Hindi ito basta mawawala lang. Hindi ito basta mapapabayaan lang. Dahil ito ay nakaloob talaga sa malinaw na definition sa international law. Ngayon, ang tanong, kung totoong pinabayaan ang territorial sea, aling batas? Anong dokumento? Anong opisyal na aksyon? May pinipirmahan bang pagtalikod sa binanggit nila? Hanggat walang maipakitang dokumento o legal na hakbang na ito'y isinuko, abay, mananatiling haka-haka, mananatiling propaganda laban kay Carpio, mananatiling isang pahayag na walang batayan. So, ang pahayag na pinabayaan ni Carpio ang territorial sea, kulang ng ebidensya. Hindi suportado ng UNCLOS. Di ba? Hindi tugma sa naging papel mismo ni retired Associate Justice Antonio Carpio sa pagtanggol niya sa maritime rights ng Pilipinas. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Noon, kapalit nga ng EEZ. At yan din ang dahilan kung bakit sinabihan ni Senator Rodante Marcoleta itong si Carpio na I will charge you treason. Na ngayon, naging... di ba nag-react tayo? I will charge you treason. At nauna nang sinabi nitong si Tinig ng Karunungan. Ngayon, malalaman na natin kung sino ngayon ang tunay na traidor sa bansa. Pero, ano masasabi mo na biglang nag-U-turn ang kapatid niyo sa pananampalataya na abogado at mababatas na si Senador Marcolita? Tuloy natin. Naging issue na naman sapagkat sinasabi ni Carpio na matcha-charge lang daw, makakasuhan lang daw ng treason ang isang tao kapag ka panahon ng digmaan. Yun naman talaga ang elemento sa kasong treason ayon sa Article 114 na nauna na nating tinatalakay, di ba mga kapatid, sa Revised Penal Code, partikular na sa Article 114. So, paano sampahan ng treason kung absent ang mga elemento dito? Nauna nating tinatalakayan ng kasong treason ay hindi nakabatay sa damdamin lamang. Hindi hanggang sa banta lamang. Hindi sa hinala o galit. Ito ay isang mabigat na krimen na may mabigat at tiyak na mga elemento ilalim sa batas. Ayon mismo sa Revised Penal Code, particular na sa Article 114, di ba? So, may dalawang pangunahing elemento ng treason. Nauna nating tinatalakayan mga kapatid. Ibig sabihin, sa isa lang, dapat nangyari ito na may digmaan. So, ibig sabihin, kung walang digmaan, walang treason. Okay, tuloy natin. Tinatalakay na natin ito. Wala naman anyang panahon ng digmaan ngayon No, yun. Maghanap kayo ng batas na may treason kahit walang digmaan. Di ba abogado si Senador Rodante Marcoleta? O ba't binanggit niya yung treason pagkatapos biglang kumambyo siya? At sinumportahan naman nitong kapatid niya sa pananampalataya sa iglesia, si Tinig ng Karunungan. Yan po ang ating lilinawin kay Senator Rodante. Lilinawin daw. Tignan natin. Pakinggan natin. Sa paglilinaw ni Senador Rodante Marcoleta, malinaw ba na may batas na pwede kang magsampa ng kasong treason kahit walang digmaang nangyari? Kaya nga,
Ano na ba nangyari ni Senador Marcolita? Kaya, hintayin natin. Kung kakasaba siya sa debate talaga, mga kapatid, dito pa lang sa usaping treason, absent na ang elemento. Paano magiging treason? Okay, tuloy natin. Marcoleta ngayon. Panoorin po natin ito. Sige, panoorin natin. Panoorin natin dahil lilinawin daw umano ni Senador Marcoleta ang kaugnay sa banta niyang treason. Mga kababayan. Ito po. Yan. Ayun, Nelson, tuloy tayo. Last Friday, Sen, ito, naku, Ito ang mga kasama niya. Sa TV ito, sa Iglesia ni Cristo. No? Net 25 na pinag-aari ng INC na alam nyo naman, ang INC ay siktang tatag ni Felix Manalo noon. Di ba? Okay, tuloy natin. Dito, ang kanilang programa at ang programang ito, dito din sa programang ito, nasampahan ng kaso si Senador Rodante Marcolita kaugnay sa kanyang sose. Dahil inaamin niya sa programang nagsinungaling siya. Okay, tuloy natin. din po sa social media Yan. ngayon. At tatatandaan mo ito, Nelson, ano ha? Kasi may sinasabi po kayo, Sen, na pwedeng managot sa usapin ng treason, ano ha? Si retired Justice Antonio Carpio. Babasahin ko na siya Sige, para yan. Sige, malinaw. sige. Mm-mm. Ito ay pinagtapat na statement. Tatlo ito sila. Si Marcolita, main character dito. Pero, yung isa dito, si Boy Solsol, no, tagapagsolsol. At ang main character na si Marcolita, pa-victim effect talaga. Pakinggan natin. Ninyo at ni Senador na si Justice Carpio. Ayan, Oo. yan. Itong nabanggit nyo nung Friday, lumaki nga sa palagay niya ang exclusive economic zone. Ipinamigay niya yung 242,000. So yun ang akusasyon ni Senador Marcolita. Ipinamigay niya ang territorial sea. Anong batayan? Square nautical miles territorial sea. Yung ibig sabihin parte ng ating territory. Yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Yan. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, Yan. Malinaw yan. Siya ang nagbanta. Kung nanood lang umano si Justice Carpio, kaya nga, balikan natin. Di ba, sabi ni Marcolita, lahat ng mga hakbang ginagawa bilang bahagi sa INC dapat ipaalam. Kaya, alam ba yan ng tagapangasiwa nila? Ang hakbang ni Senador Rodante Marcolita? Tuloy natin. kung nakikinig ka. Yan, oo. Sagot ni naman Carpio. ni Justice Carpio. Yan. Every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. Yan. Ayun naman talaga. Di ba? Kahit first year student ng law, alam nila ang elementong yan. Laging ganyan ang mga banat na galing. Lagi mo na ipang maliliit. Ito naman si Boy Solsol. Sinulsulan dito. Ano daw? Kapwa. The crime of treason can be committed only if the Philippines is at war. Ayun. That is clear in Article 114 of Revised Penal Code. Yan. Ayan, Sen. Alam mo, sana maano natin sa... Dito. Mapansin ninyo, dito mga kapatid, victim dito si Senador Marcolita. Ang tanong, bilang abogado, dapat alam din niya yung mga elemento sa binanggit niyang treason. Pero anong sabi niya? Ina-upload lang, Sen. In-upload na ni Opo, Direk opo, para Direk, mas oo. malinaw kasi. Yes po. Doon lang sa pagsagot niya dyan, nakikita mo na yung Mamaliit, ano? pangmamaliit. Yan, pa-victim na siya. Yung pagsagot lang umano, nakita na minamaliit na siya. Minamaliit ba yung sinabi na kahit
mga first year student ng law, alam nila kung kailan isampa ang kasong treason. Oh, di ba? Okay, tuloy natin. Sa kapwa. Opo, laging ganun, Sen. So, ikukumpara. Kasi nga Oh, si yun din ang mapakinggan natin si Boy Solsol. Kuya Jen, Kuya Nelson, itong si Carpio, mas mataas pa nga mas magaling pa nga sa Korte Suprema, di ba? Talaga, Oh, so si Carpio daw umano mas magaling sa Korte Suprema. Yon naman ang pagbasa nitong si Tinig ng Karunungan. Sino ngayon ang mas magaling? Yung si Senador Marcoleta nagsabi, hindi na siya magsampa ng kaso. Sapat na ang kanyang deklarasyon. Guilty. Pakinggan natin. mahusay na abogado yan si Carpio, talagang magaling. Kaya siguro, Oh, magaling. Naging Chief Justice, magaling talaga. sa sobrang galing, nagmamaliit na, ang tingin na sa... Oh, ayun. Nagpa-victim-victim na sila. Napansin ninyo mga kapatid? Pa-victim effect na. Nagmamaliit daw. Sa anong paraan? Yung sinabing kahit ang first year student ng nag-aaral sa batas, alam nila ang elemento ng treason, yun ba'y pagmamaliit na? Pansinin ninyo, si Senador Rodante Marcoleta, abogado. Pagkatapos mambabatas. Kaya dapat mag-ingat din siya sa kaniyang pahayag, lalo na kung anong oring kasong isasampa niya, treason. O, di ba nagiging katawa-tawa ang resulta? Na ang kasong treason ay pwede, Revised Penal Code Article 114, unang elemento, may nangyaring digmaan. Pangalawang elemento, yung isang Pilipino ay tumutulong sa mga kalaban. Yon, di ba? Okay, tuloy natin. Ibang kapwa niya abogado, hanggang dito ka lang, ito ako. Diba? Kaya nga ang turing niya kay Senator Marcoleta, lowest rank sa hanay ng mga abogado. Lowest rank na nagpasara ng isang Oh, ayan. Isa-isahin natin ito, mga kapatid. Lowest rank na nagpasara umano. Isa-isahin natin itong argumento niya. Di ba? Sinabi na ni Senador Rodante Marcoleta na hindi na siya magsampa daw umano ng kaso. Sapat na yung pronouncement niya. I pronounce you guilty of treason. So, tandaan natin, balik natin, si Senador Rodante Marcoleta ay isang abogado, isang mambabatas. Ang pagsabing guilty ang isang tao na walang kaso at walang hatol sa korte, base lamang sa kanyang opinyon at deklarasyon, asan ka ba nakakita na ang accuser, ang nag-akusa, siya ang naging fiskal, pagkatapos siya ang naging hukom dahil siya ang nagdesisyon. Guilty na si Carpio, di ba? Alam naman natin sa sistemang legal, mga kapatid, sa ating bansa, ang pagpasya kung guilty o hindi, walang iba sa pamamagitan ng hukuman, hindi sa pamamagitan ng isang politiko, hindi sa pamamagitan ng isang social media o kaya sa television, di ba? O press conference. Kung talagang matibay ang ebidensya ni Senador Rodante Marcoleta, ang tamang hakbang niya magsampa ng kaso at hayaang umusad ang naturang kaso kaugnay sa due process, di ba? Pero anong sabi niya? Di na umano niya ituloy. Sapat na ang kanyang deklarasyon, ang kanyang pronouncement na guilty. Ang pag-urong sa pagsampa ng kaso, ngunit giniit na guilty na si Carpio. Ang isang tao, mga kapatid, ay nagpapakita ng isang salungatan. Lalo na si Senador Rodante Marcoleta. So, kung may sapat na ebidensya siya, bakit hindi dalhin niya sa korte? Ang kaso lang na pinangalanan niya, talagang katawa-tawa, di ba? Treason. Di ba niya pinag-aralan muna ano ang elemento ng treason? So kung walang sapat na elemento, bakit patuloy na ginagamit
ang mabigat na paratang laban kay retired Associate Justice Supreme Court Antonio Carpio. So, ang treason mga kapatid, hindi ito slogan. Hindi ito propaganda. Ito ay isang mabigat na krimen na kailangang patunayan ayon sa batas sa pamamagitan ng due process sa hukuman, sa hukuman, at hindi sa pamamagitan ng pagdeklara lang ng isang politiko. Okay, tuloy natin. Now, ito ay pinagtapat na statement ninyo at ni Senador si Justice Carpio. Ayan. Itong nabanggit nyo nung Friday, lumaki nga sa palagay niya ang exclusive economic zone. Ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles territorial sea. Yung ibig sabihin parte ng ating territory. Yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Yan. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Yan. Oo. Sagot ni Sagot naman Carpio. ni Justice Carpio. Yan. Every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. So, laging ganyan ang mga banat na gano'n. Lagi mo Yan talaga, si Boy Sol para magpa-victim si Marcoleta dito. manliliit sa kapwa. The crime of treason can be committed only if the Philippines is at war. Ayun. Yun naman talaga. Malinaw yan. Nasa batas yan. Revised Penal Code Article 114, di ba? That is clear in Article 114 of Revised Penal Code. Yan. Yan, Sen. Alam mo, sana maano natin sa Ina-upload lang, Sen. in-upload na ni Opo, Direk ni para Direk, mas malinaw kasi. Yes po. Aha. Doon lang sa pagsagot niya dyan, nakikita mo na Mamaliit, pangmamaliit sa kapwa. Oh, yan. Dito mga kapatid, pinakita daw umano na minamaliit ang kapwa, pang maliit sa kapwa. Pag maliit ba sa kapwa? Ang sagot ni retired Justice Antonio Carpio, napakalinaw mga kapatid, batay yan sa legality. Hindi yan panlalait, di ba? Oh, tuloy natin. Ang resulta lang dito, nagpa-victim si Senador Marcolita. Laging ganun, Sen. So, ikukumpara. Kasi nga Sen, Kuya Jen, Kuya Nelson, itong si Carpio, mas magaling pa nga sa Korte Suprema, di ba? Oh, so ang sabi naman nitong si Tinig ng Karunungan, si Carpio daw ay mas magaling pa sa Korte Suprema. So kung magaling pa siya sa Korte Suprema, sino ngayon ang nag-akusa? 'Di ba? Si Senador Marcoleta. At maliban na siya ang nag-akusa, napansin niyo, parang siya din ang fiskal. At hindi lang yan. Siya ang hukom. Bakit? Siya mismo ang nagdeklara. Guilty. Guilty si Carpio. Yung sinabi ni Carpio na kahit first year law student, alam ang mga elemento sa treason, na mangyayari lamang pag may digmaan, yun ay isang legal na statement, legal na pahayag. Hindi yan ad hominem, hindi yan personal na atake. Dahil napakalinaw naman na paulit nating tinalakay yung Revised Penal Code sa ating bansa, particular na sa 114, ang treason, napakalinaw kung ano ang mga elemento. May umiiral na digmaan sa ating bansa laban sa mga dayuhan. At may taong tumutulong sa kalaban. Di yan nangyari, di ba? So, ibig sabihin, ang pahayag ni Carpio ay legal. Legal yan na nakabatay sa Article 114 ng Revised Penal Code na ang treason nangangailangan ng existing war. Ang tumutukoy dito na pagsabi niya alam ng mga first year law student,
Hindi yan atake personal. Pero ang resulta lang mga kapatid, ang resulta para sa kanila, atake personal. Nilalait na umano si Marcolita. Paano? Sa paanong paraan? Nilalait. Tuloy natin. Talagang mahusay na abogado yan si Carpio. Talagang magaling. Kaya siguro, sa sobrang galing, nangmamaliit na. Ang tingin na sa ibang kapwa niya abogado, hanggang dito ka lang. Ito. Oh, yan. Pagbasa lang yan. Pagbasa lang yan ni Tinig ng Karunungan na si Marcolita umano, batay sa sagot ni Carpio, minamaliit na. So, ang pahayag na pagmamaliit, yung sagot ni retired Associate Justice Supreme Court Antonio Carpio, mga kapatid, kung mapansin ninyo, isang paglihi sa tunay na isyo. Ang punto ni Carpio ay hindi mang-insulto, kundi magpaliwanag sa isang batayang prinsipyo sa criminal law. Lalo na si Marcolita mismo ang unang nagbanggit sa kasong treason. So, pinapaliwanag niya ilalim sa Article 140 ng Revised Penal Code. At may tiyak talaga na mga elemento ito. So, yung sinabi nila na isang panlalait, hindi yan panlalait. Yung sinabing alam ng first year law student ang elemento ng treason. Panlalait ba yan? Ang pahayag na kahit first year law student alam ang elemento ng treason, hindi yan pagyayabang. O pag-aangking, mas magaling pa sa Korte Suprema si Carpio. Ito ay simpleng pagtukoy sa isang basic principle ng criminal law. Di ba? Oh. So, yung sinabi ni Tinig ng Karunungan na si Carpio ay magaling pa sa Korte Suprema. Ikumpara natin kay Senador Marcolita. Di po ba? Siya mismo ang nagdesisyon, I pronounce you guilty. Oh, sino ngayon ang nangmamagaling kaysa Korte Suprema? Kung balikan natin si Senador, Carpio, na sinabi nilang traidor daw o na siya dating maestrado ng Korte Suprema. At pangalawa, nagiging bahagi siya ng delegasyon ng Pilipinas sa arbitral proceedings laban sa China. Ang China hindi nagpakita pero nagpasa sila ng kanilang position paper. At sa ilalim ng Permanent Court of Arbitration noong taong 2012 sa kaso sa Pilipinas versus China, nanalo ang Pilipinas. Kaya ang punto ng kanyang pahayag, mga kapatid, malinaw. Hindi pwedeng basta magbato lang ng salitang treason. Hindi naman nasunod yung mga elemento sa binanggit niya na kaso, di ba? So, yung sinabing magaling na abogado si Carpio, natural, naging Supreme Court Chief Justice yan. So, magaling talaga. Pero, may halong ad hominem pang-atake kay Carpio. Lalo na sinasabing yung sagot ni Carpio ay nanlalait kay Marcolita. Pa-victim-victim talaga si Marcolita. Ang mas mabuti, tanggapin na niya ang hamon. Kailan kayo magdebate? Dami na ang mga nag-aabang. Tingnan natin. No? Sa debate, may kondisyon na naman si Marcolita. Alam na siguro ninyo anong kondisyon ni Marcolita para haharap sa debate, di ba? So, yung pangatwera nila, mga kapatid, na magaling si Carpio. Kaya, totoo naman. Alam niya ang legal na pamamaraan. At yun ang dahilan na nanalo ang Pilipinas laban sa China. Okay, tuloy natin.
natin sa Ina-upload lang, Sen. in-upload na ni Opo, Direk opo, para Direk, mas malinaw kasi. Yes po. Doon lang sa pagsagot niya dyan, nakikita mo na Mamaliit, ano? pangmamaliit sa kapwa. Opo, di laging ba? ganun, Sen. Opo. So, ikukumpara Kasi nga, Sen, Kuya Jen, Kuya Nelson. Oh, pa victim talaga, ano, di ba? Napansin niyo? Ang sagot ni Carpio daw umano. Pero di niyo napansin na sa kanilang programa sinabing traidor si Carpio. Pag si Carpio ang sasagot, pa-victim effect talaga. Itong si Carpio, mas mataas pa nga mas magaling pa nga sa Korte Suprema, di ba? Talagang mahusay na abogado yan si Carpio, talagang magaling. Kaya siguro, sa sobrang galing, nangmamaliit na, ang tingin na sa ibang kapwa niya abogado, hanggang dito ka lang, ito ako. Di ba? Kaya nga ang turing niya kay Senator Marcoleta, lowest rank sa hanay ng mga abogado. Lowest rank na nagpasara ng isang malaking kumpanya dahil sa mga paglabag sa batas. Yan ang lowest rank na sinasabi ni Carpio. Ayan. Bago dyan mga kapatid, no? Yung pagtukoy ni retired Associate Justice Supreme Court Antonio Carpio kay Senador Marcolita bilang Louis rank. Alam ba ninyo na hindi ito otomatikong nangangahulugang nilalait na si Senador Marcolita. Bakit? Sa legal na profesyon, mga kapatid, napakalinaw na meron silang hierarchy, meron silang rangko. Ibig sabihin, mula sa pagiging membro ng Philippine Integrated Bar of the Philippines, mga kapatid, IBP, hanggang sa pagiging hukom, may hierarchy sila, hukom, maestrado ng Court of Appeals, at maestrado ng Korte Suprema. So alam natin na si Carpio ay dating Associate Justice ng Korte Suprema. Isa sa pinakamataas na posisyon ng hudikatura. So kung ikumpara yung rangko sa hierarchy, mga kapatid, sa loob mismo ng hudikatura, natural na mas mataas ang pagiging ang rangko ni Carpio kumpara kay Marcolita, di ba? At yung sinabing kesyo Louis rank umano si Congressman Marcolita, si Senador Marcolita, mga kapatid. Ngunit sabi dito ni Tinig ng Karunungan, kung siya Louis rank, pinasarado niya ang malaking kumpanya, ang tinutukoy niya dyan, ABS-CBN. Korte Suprema, di ba? Talagang mahusay na abogado yan si Carpio, talagang magaling. Kaya siguro, sa sobrang galing, nangmamaliit na, ang tingin na sa ibang kapwa niya abogado, hanggang dito ka lang, ito ako. Di ba? Kaya nga ang turing niya kay Senator Marcoleta, lowest rank sa hanay ng mga abogado. Lowest rank na nagpasara ng isang malaking kumpanya dahil sa mga paglabag sa batas. Yan ang lowest rank na sinasabi ni Carpio. Tuloy po na. Yan. Puntahan muna natin. Dahil yon daw umano ang Louis rank na si Senador noong congressman pa, Marcoleta, siya raw ang nagpasara sa malaking kumpanya. Dahil daw umano sa mga violasyon nito. Di man pinangalanan, pero alam na ng publiko kung ano ang tinutukoy. Walang iba, yung ABS-CBN, di ba? Napasara ang ABS-CBN. Pero, ang tanong dito, mga kapatid, yun bang pagpasara sa ABS-CBN dahil ba kay Marcolita? Si Marcolita ba ang nagpasara? Una, hindi isang tao ang nagpasara ng ABS-CBN. Ang prangkisa ng network ay napaso. At ang renewal nito ay dininig at pinagbutuhan sa buong House Committee on Legislative Franchises. Ibig sabihin, kolektibong desisyon. Kolektibong desisyon ng komite. Hindi personal action ng iisang miyembro mismo tulad ni Senador Marcolita. Ang pagiging desisyon, hindi erenyo ang prangkesa ng ABS-CBN
ay hindi otomatikong patunayan sa legal superiority laban sa isang retiradong maestrado. Di ba? Magkaiba ang proseso, magkaiba ang tungkulin, at magkaibang sukatan sa husay na pinag-uusapan. Di ba? Okay. Tuloy natin. Tayo sa First year law student. first law student, ano. Dito, pa-victim-victim na. Eh, total, sa kanya naman ang gagaling. Akala ko kasi, malawak ang pangunawa ng taong ito eh. Kaya ganun lang ang sinabi ko Nako. eh. Actually, ang Oo, so akala daw umano niya na malawak ang pag-unawa ni retired Associate Justice Supreme Court Antonio Carpio. Kaya yun ang sinabi niya. So yung sinabi niyang, akala ko na malawak ang kanyang pag-unawa. Kaya eto, binabantaan niya ng kasong treason. So, lalong magiging malinaw na emosyon lang pala yung pagbanta niya. Hindi nakabatay sa batas at ebidensya yung basihan. Dahil malinaw ang kanyang pahayag, akala ko malawak. Pero kung nag-aakala siya na malawak, dapat, bago siya nagsabi ng treason, alam niya ang mga elemento. Imposible naman kung di niya alam ang elemento dahil siya'y abogado, di ba? So kung batay lamang sa akala o inaasahang lalim ng pag-unawa, ang pagbibintang ng kasong treason, mga kapatid, alam natin, mabigat yan na akusasyon. Oh. At hindi yan pwede na ibase lamang sa personal na damdamin. Ang treason ay isang mabigat na krimen laban sa Estado. Hindi ito dapat ginagamit bilang pagbanta, bilang sandata sa publikong pahayag, lalo na sa INC-TV, di ba? Anong sabi ni Marcoleta? gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Yun. Hindi na kita kailangan i-demanda pa. Okay? Alam niyo na ang ibig ko sabihin, yung connotation noon. Ano? Oh, yun. Na-presume na naman ni Senador Marcolita, alam na niya kung ano ang aking ibig sabihin. Oh, may presumption na siya. Yung sinabi ni Marcoleta, pakinggan niyo naman, I pronounce you guilty in treason. Ha? Kaya hindi kita ididimanda na. So malinaw na may seryosong problema ang ganitong pahayag, mga kapatid. Bakit? Sa ilalim ng batas sa ating bansa, hindi maaaring pagsabayin ng isang tao ang papel na siya ang nag-akusa, akusador. Pagkatapos nagiging piskal. Pagkatapos nagiging hukom. Bakit nagiging hukom? Di ba? Sinabi niyang, I pronounce you guilty in treason. O, naging hukom na. Ang treason ay isang mabigat na krimen na may malinaw na mga elemento at kinakailangan talagang patunayan ito sa korte. At ang akusado ay mananatiling inosente beyond reasonable doubt. Yun ang due process. Hindi ito desisyonan o pagpapasyahan sa pamamagitan lamang ng deklarasyon ng isang politiko o opinyon diyan sa publiko, sa telebisyon ng INC, di ba? So, ang kapangyarihang magdeklara na guilty, alam yan ni Senador Marcolita dahil siya ay abogado, siya ay mambabatas. Eksklusibong saklaw yan ng hudikatura. Di ba? So, ang pinakamataas na interpretasyon ng batas ay nasa Supreme Court sa ating bansa. Kaya ang pagsasabing guilty, guilty si Carpio, pero walang kaso, walang ebidensya, walang paglitis. Abay, tila inaangkin ni Senador Rodante Marcolita ang posisyon sa Korte Suprema. So, ang ganitong pahayag, salungat ito sa prinsipyo ng due process. Sa isang demokratikong lipunan, mga kapatid, hindi sapat ang personal na paniniwala para
hatulan ang isang tao na walang trial. Kailangan may formal na reklamo, kailangan may pagsusuri ng prosecution, kailangan may pagdinig sa korte, kailangan may pagsumite ng mabigat na mga ebidensya at pagsagot kaugnay sa mga ebidensya, counter evidences. At final na desisyon, hukom, diyan sa korte, hindi sa TV. So ang tanong, sino ngayon ang kumikilos na parang mas mataas pa sa Korte Suprema? Di ba? Kung para kay Senador Marcoleta, sapat na ang simpleng pagbigkas sa salitang guilty laban kay Carpio, kahit walang demanda, kahit walang paglilitis. Ang tanong dito, handa ba siya? Handa ba siyang tanggapin ang parehong pamantayan para sa kanyang sarili? Bakit? Di ba? Alam naman natin mga kapatid, meron siyang kaso. Meron siyang kaso at ito'y kinasuhan siya kaugnay sa umanong pagsisinungaling sa kaniyang Statement of Contributions and Expenditures, yung SOSE. Ang tanong dito, papayag kaya bilang abogado at mamabata si Senador Rodante Marcoleta na sabihin, hindi na lang natin idaan sa korte tulad sa kanyang ginawa. Hindi na kailangan ng ebidensya. Basta lamang ideklara ng ito tulad sa kanyang ginawa, I pronounce you guilty beyond reasonable doubt. Tapos, iyon na ang hatol. Payag siya? Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Ha? So, ang hostisya mga kapatid sa isang demokratikong bansa ay hindi nakabase sa opinion at deklarasyon ng isang politiko. Nakabatay talaga ito sa due process. May reklamo, may ebidensya, may dipinsa, at may desisyon. At ang korte ang magdesisyon diyan. So kung aalisin natin ang prosesong ito, hindi na batas ang umiiral, kundi personal na paghuhusga. Wala na tayong pagkakaiba sa nagpakalat ng chismis, nagpakalat